mula sa mga talatang 1 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi. Now there were in the church of Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called." Then, after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia. And from there, they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogue of the Jews. And they had John assist them. When they had gone through the whole island as far as Pampus, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elimas, the magician, that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. But Saul, who was also conformed, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight path of the Lord? And now, behold, the hands of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time." Immediately this darkness fell upon him, and he went about seeing people to lead him by the hands. Then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. Lord, maraming salamat for this afternoon. You brought us here as a church, as a family, to hear thy word preached. Lord, help us to understand sa pamumuno ng iyong Spirit, yung mga salita na matulay-bulay. We pray, Lord, mga kapatid sa bawat isa amin, sa mga salita sa pamumuno ng Espiritu. At patuloy, O God, kita namin yung mensahe mo para sa amin. At patuloy ko lang may pasa kami na mas continue sa aming pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Salamat, Panginoon. Maraming panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Dahil po kayo mga kung nagtapos po yung ating pag-aaral sa aklat ng Acts, yung sa chapter 12, sabi po doon sa huling bahagi, "And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had completed their service, bringing with them John, whose other name was Mark." At alam ko po, sariwang-sariwa pa sa inyo yung mensahe na yun dahil dalawang sermon lang yung ating narinig sa 2 linggo nakaraan. Isa sa suffering at isa doon sa New Life sa Colossians, Peter and Colossians. Nakabalik po tayo sa Acts sa ating pagpapatuloy
sa ating pag-aaral ng aklat na Acts. At sabi ko po, ito lang ay continuation nung pinag-aaral natin kanina. So tatapusin ko po ito before 4 o'clock. May silang, di ba? As a continuation na. Now, titingnan po natin sa hapon na ito, yung pong chapter 13 ng Acts. No? Nakita po natin na itong si Paul and Barnabas ay galing po sila doon sa Jerusalem. Sila po ay nagdala ng gift for the famine relief. Meron pong kagutom doon sa Jerusalem na kung maalala ninyo na itong Agabus, na propeta ay sinabi niya na magkakaroon ng kagutom in the Roman world. So, dahil po sa concern itong mga believers doon sa Antioch, sundo sa kanilang mother church sa Jerusalem, ay nagdala po sila ng gift. So itong si Saul at si Paul or Saul at si Barnabas ay bumaba po sila sa Jerusalem upang dalhin ng gift. At pagdating po din sa dulo ng 12, sila po ay nagbalik sa Antioch kasama si John na tinatawag ni Mark. So verse 1, sabi po ron, now there were in the church at Antioch prophets and teachers. At sinabi po niya itong 5 character, 5 tao. At ito pong Acts 13 ay turning point po ng Book of Acts. Nagsimula po yung Book of Acts, yung nakita po natin mula chapter 1 at natapos ng chapter 12, yung unang section, yung figure doon ay si Apostle Peter. At naalala natin ang nakaraan, siya ay nakalaya doon sa prison. Up to this point, at that point, yung pong gospel activity ay mainly nitutok doon sa mga lugar ng Samaria, Judea, no? Jerusalem, at dandun po yung mission sa mga Jews. At during that time po, yung foundation of the church was laid. At sinabi po ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disipulo that they will go beyond Judea and Samaria and they will be His witness to the remotest part of the earth. In other words, sila ay tutungo out of the Jews at maghahayag ng salita ng Panginoon ng gospel sa mga hentil. So sabi po doon sa ating mga napag-aralan, some Jewish travelers ay nakarating po ng Antioch, begin to speak sa Greek. At yan po ay makita natin back doon sa chapter 11. At ang naging resulta, na-establish yung church doon sa Antioch. Lumago in size yung church doon, at it also grew in importance. So that pagdating po natin dito sa ating chapter 13, no, the center of Christian activity ay na-shift po from Jerusalem to Antioch. At doon sa church ng Antioch, that the mission of the church widened.
include the whole world. Kung naalala niyo yung prayer kanina at yung ating vision, no, na tayo ay maging missional church in our community and beyond. At yung pong title ng ating mensahe ngayon, a missional church. So, yun po yung ating vision. At ito po yung nagaganap doon sa Antioch. So yung pong first part ng Book of Acts, ng first 12 chapter, nakita po natin doon, yung leading figure doon ay si Apostle Peter. At nakita natin siya doon sa chapter 2, on the day of Pentecost. At siya po ay naghayag ng salita ng Panginoon sa iba't ibang lugar. At nakita rin natin doon sa chapter 12, no? Nakapangaral din siya doon sa household ni Cornelius, kung maalala niyo. No? At sa chapter 12, nakita natin na siya ay na-release sa prison. Dito po sa ating next section ng Book of Acts ay nagbago. Hindi na po si Apostle Peter yung leading figure dito. Si Apostle Paul na. Si Saul na naging Paul. At siya po ay lumabas, no, in his missionary journey, at ipinangangaral niya yung Ebanghelyo sa mga Hentil. So the church of Antioch was well suited to be the springboard for world mission. At makita po natin sa verse 1, sabi po ron, there are composed of all kinds of people from walks of life. Yung iba ay galing sa mga tribes and tongues, and people and nations. At nakita po natin dito yung 5 men na pinala ni Luke. Si Luke po yung author ng Acts. Sabi sa verse 1, they are identified as prophets and teachers. Sila po ay mga remarkable men. Yung una at yung dulo, familiar tayo. Sabi doon, si Barnabas, at sa dulo, si Saul. Yung gitna, yung tatlo, si Simeon, si Lucius, at si Manaen, ay hindi na natin kung sino ang mga ito. Si Barnabas, nakita na natin siya sa mga nakaraan natin mga pag-aaral. At yung pangalawa na itong si Simeon, marami daw ang speculation. Dahil sabi sa ating text, siya ay called the Niger. So, yung nickname niya ay Niger, ibig sabihin, Negro, so may team. Siyempre, wala namang Negro kapatid, di ba? Kaya nga Negro tinawag eh. Dahil Negro. Na siya ay black skin. So, ang iba naman ay sinasabi nila marahil ito ay si Simon of Cyrene na pumasan doon sa cross ng ating Panginoon Kristo nung siya ay pinaparada papuntang Golgotha at nabigatan. No, siya yung pinaladkad ko na napadaan na. No, yun, ito si Simon of Cyrene. No? Pero marahil ay hindi. Dahil siya ay black man. No? Yun yung mga speculation.
At yung Antioch is a cosmopolitan town. Kumbaga sa atin, Metro Manila, lahat ng probinsya ay nandoon. No? Visayas nasa Manila, Ilocano nasa Manila, Kapampangan, lahat ng mga dialect yata ng Pilipinas ay meron sa Manila. So, mas dito sa Antioch, isa siyang cosmopolitan town. At susunod, itong sinulat ni Luke ay galing daw sa Cyrene in North Africa. Ito ay si Lucius. Since it was men from Cyprus and Cyrene, no, siya daw unang nagdala ng gospel sa Antioch and spoke to the Greek. Lucius may have been one of those original missionaries sa Antioch. At nag-stay siya ron, nagpatuloy sa pag-minister, no, sa church, no, nagkaroon ng mga church doon, at siya ay katulong doon sa paglago at pagpapalakas na iglesia doon sa Antioch. Itong Lucius is a Latin name. At ito daw pangalan to ay common sa Roman world. So he was evidently man who was raised, siyempre, in a Roman culture. We have Jewish man, no? Meron din tayong Roman culture na si Lucius. At yung isa na leader, no? Ito ay interesting na malaman natin. Si Manahen. Sabi rito sa ating pasahe na si Manahen, ay long friend of Herod the Tetrarch. Pero pag binasa nyo sa ibang translation, pinag-uusapan kanina ng ibang translation, foster brother, siya ay foster brother nitong si Herod. So, kasama siya sa kapamilya, si Manahen. Kababata, sabi sa ibang commentator, kasama sila dun sa pagpapadede. Para bang kinakapatid niya, kinakapatid, foster, kinakapatid. At itong si Herod, he was the youngest son of Herod the Great. Ang nakaraang pag-aaral natin, nabanggit lahat ni Pastor Joseph yung mga hero mula doon sa Herod the Great hanggang doon sa Herod na namatay sa chapter 10. So yung Herod dito ay si Herod na nag-rule sa Galilee during doon sa ministry ng ating Panginoong sa Kristo. No? At siya yung nagpapugot ng ulo ni John the Baptist. No? At doon din sa time ni Herod, no, humarap yung ating Panginoong sa Kristo yung sa trial. At ito yung tinawag ng ating Panginoong Kristo na fox, si Herod na ito. At itong si Manahen ay lumaki with him. He was an adopted brother, foster brother, and a royal prince. Kilala niya itong si Herod. He knew him as a brother, or he knew him quite well. Mas kilala niya. Right now, ito yung source, no, ni Luke para magkaroon siya ng mga information patungkol sa family ni Herod. Kasi nandun siya sa King Palace. Ito si Manahen. And he also si Manahen din ay illustration of mystery, of
divine grace. It is sovereign. Dalawang lalaki lumaki together sa isang household. They are subject of the same influence. Yung isa raw ay obtained as a Christian leader and under his honor for his disgraceful life. Kasama sila, lumaki, na-influensyahan, at yung isa naging Christian leader, yung isa naging dishonor for his disgraceful life. One is saved, the other is lost. Kagaya din ni Jacob and Esau. Magkapatid pa. Kasama sa bahay. Pares na pinalaki. Same dito kay Herod and Manaen. So it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on the God who has mercy. Yan ang sabi dun sa Romans 9:16. It depends on the God who has mercy. I have mercy to those who have mercy. And He those grace. So si Manaen is a monument of God's sovereign grace. He is a reminder of the power of the gospel. Itong si Manaen. So sa context, hirap isipin, but sabi ng mga ibang commentator, siya raw ay like lizard that's so fascinated. Yung gospel is like a lizard. Doon sa Proverbs ni Solomon, chapter 30, verse 28, ang sabi po ni Solomon, you can grab the lizard with the hand, yet it is in the king's palace. Hawakan mo yung lizard sa iyong kamay, pero nandun siya sa palasyo ng hari. Malalim ba? Proverbs. Malilinawan niyo sa ating you can keep it out. Hindi mo siya pwedeng may tabor. Kung man ba, meron ka pa rin makikita rin. At kung nandun ka daw sa Jerusalem, alalaman mo na maraming mga lugar doon, mga walls, mga stone, na may mga lizard. Ano ba yung lizard? Kung yung buhaya yun, buhaya? Wait. Buhaya yung lizard. No? At marahil sa pagmamasid nitong si Solomon, doon sa kanyang palasyo, doon sa kanyang kapanahunan, ay nakakita siya ng maraming butiki, no? Doon sa kanyang palasyo. At nasabi niya, he caught this grab, sabi niya, he could grab them, but he could not keep them. And they find their ways into the most guarded and secure of all places. Kahit nagwardyado yung palasyo, kaya malilinawan niya, kahit mga secure places pa, nandun yung butiki. Nandun yung lizard. No? Very much yung pong way, no, ng gospel. Kahit secure yung lugar, kahit wardyado, you can penetrate. Nandun yung gospel. It goes where it wishes. You cannot be kept out. It even goes in the most guarded places because it goes where God wills it to go. Sa palasyo, dalawang bata, magkasamang lumaki. Napasok ng gospel yung isa.
Yung isa, nakarinig din siguro, marami. No? But, yung isa sabi nga, say, yung isa, ang Diyos. The gospel, no, of God will go where it will be. Kung saan nais ng Panginoon. So, it enters into Herod Palace. At later, sinulat ni Apostle Paul dun sa Philippians, sabi niya, from Rome, and send them greetings from Caesar household. No, yung mga nandun sa loob ng King's Palace. Dahil iniisip ng mga tao, they can trust the gospel. They might grab it like they grab the lizard, but they cannot do that. They can restrain it. Hindi mo ma-restrain ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sa ating mga pagkaaral, ang sulat, maraming dugo, maraming buhay, but hindi siya na-stop. Nagpatuloy ng pagsulat at pagpapalaganap. Kaya malaking value, kailangan i-value because maraming buhay ang nagbuwis upang makarating ito sa atin. That's grace. That sovereign, irresistible grace. That's the gospel. God directs it where He wills it to go, and it goes there with great effect. It enters the household of Herod himself at nasave itong si Manahen. Katunayan nga daw, the leader of the church of Antioch had been blessed with grace. They've been blessed with grace upon grace because they not only had received the greatest gift of all, yung salvation, or yung eternal life, but they received great gift. Ang sabi sa verse 1, they were prophets and teachers. Hindi lang sila naka-receive ng salvation o ng eternal life. Meron din mga prophets and teachers doon sa Church of Antioch. At itong 5 tao na ito are gifted men who with their gift serves the body of Christ. Lagi po natin sinasabi, pag ikaw ay naging Christian, at least one or more na meron kang gift, na meron tayong gift. The problem, we don't know our gift, and we are not discovering our gift. And if we discover our gift, sabi din sa binigyan ng talents, kilip niya sa lupa. Hindi niya pinangalakan. Sometimes, ganun yung maraming Christian. Even they know their gifts, they are not exercising them. Di kagaya dito sa Church of Antioch. No? All of us can do that in some way. Yung ginawa nitong mga personality na nabanggit dito, yung 5. No? Because all of us are believers, please. Yun ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Christ has made us a kingdom of priests. Kaya nga si Martin Luther, kung nabasa nito, ay inilathalan yun sa gates of Bangicha. Yeah, remember gate yun sa church. Hindi lang yung pari ang siyang hari. Every Christian is
every believer is a priest. Christ has made us a kingdom priest. And we all have spiritual service to perform. Meron tayong gagampanan. Pinagkalooban tayo ng gift. At ano yung ginagawa natin? At anong gagawin natin? Doon sa mga gift na pinagkaloob sa atin. God will supply the grace to do it effectively kung ating gagamitin yung mga gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At ganoon yung pattern ng ministry in the church. Every member ministry. Every member ministry. It is not one man ministry or two men. All members, every one of us has a function to perform. Meron tayong function na dapat gampanan. Kagaya ng isang member ng katawan, no? Meron tayong important function to perform. Hindi ka man kamay, marahil ikaw ay paa, or mata, or tenga, no? Or lahat ng parts ng katawan. There are no idle members of the body. Pag may idols member ka ng body, may diferensya. Kapag yung kamay mo, gano'n, yung may galaw, di nagpapangsyon, may diferensya. No? Meron ba tayong diferensya? Meron bang may diferensya sa atin na hindi nakakakilos? When the body is healthy and is functioning normally. So every one of us are to be participating in its activity, in its ministry. Nagpa-participate. Yun ang nagaganap doon sa Church of Antioch. At nakita natin dito yung 5 men. It's not one man carrying all the load. Hindi isa lang yung dadala ng load. Silang mga kabahagi ng katawan ni Kristo, parts of the body of Christ, ang lahat ay nagpapangsyon. Dito, either a prophet or a teacher. Binigay yung mga prophets noon dahil sila rin, meron pa lang sila ng Old Testament books. Hindi pa isinusulat yung New Testament. So kailangan kagaya ni Agabus ay mag-prophesy at ito mga teacher ay mag-explain, nagtuturo. Yun yung setting doon sa New Testament Church ng Antioch. At bababasa natin dito sa verse na to, ginagamit nila yung kanilang mga gifts. They are using their gifts. Pag babasahin mo dito sa ating text, they were worshiping. Pag pupunta ka sa King James Version, they are ministering. Doon ministering, dito worshiping. So it's a service doon sa meeting of the church. Ministering, worshiping, at nandun po yung significant service as a priestly na member of the body of Christ. Priestly way in regard to worship. At may example po dyan sa Luke 1 verse 23 of the priestly service dun sa temple. So, during that meeting, doon sa church, they were worshiping. No? Makikita natin doon at yung banal na espiritu ay nangusap, sabi niya, set apart from me, Barnabas and Saul, for the work for which I have called them. Sino yung tumatawag? At sino yung nagbibigay ng work? Kikita natin po sa ating pasahe.
God is calling, and God is directing us to the work or the ministry. At ito po ay urgent direction from God. Makikita natin dito. At ito ay makakalagang in principle for Christian living. At ano po yung sinasabi natin sa atin dito patungkol sa structure ng church? Sabi po ni Paul dun sa 1 Corinthians 14:26, yung description niya dun sa meeting of the church, no? Sinulat niya po ito, sabi niya, everyone had a songs or a revelation of prophecy and an interpretation. So, ito po sa 1 Corinthians 14:26. Ngayon po yung structure, but also flexible siya. Sabi nga kanina, hindi legalistic. No? Kung ito yung tinuturo, ito yung susundin mo lang, but sometimes it will differ, as the leading of the Holy Spirit, kagaya nung nasa text natin. So the Holy Spirit who directed the leaders of the church to set apart Barnabas and Saul. Kasi ninyo po rito sa ating text, Barnabas and Saul. Pagdating doon sa dulo, magbabago yan. Kung tayo ay observer, kapag tayo ay nagbabasa ng Scripture. Dito, for Barnabas, Saul. Pagdating doon sa somewhere 11 or 12, Paul at Barnabas na palit na. Bakit? Mamaya po lang. Makikita pa tayo. Huwag pahirapan yung pahirapan yung na mag-isip. So they have a special work from the Lord. No? At binigyan po sila ng insight ng Holy Spirit to lead His people, no, which is always a concern of Christians knowing the will of God. At malinaw po dito sa incident na to, at matutunan natin that the will of God from the Word of God. Yung will ng God nandun sa salita ng Diyos. No, hindi dun sa panaginip, hindi dun sa sinabi nino man, but the will of God from the Word of God. He gave the church revelation, and we have that revelation now fully in the Bible. Nandito na yung full revelation ng Panginoon. At mas lalo pa natin yung makikita habang magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng books of the Bible. Hindi siya plural. Book lang siya, pero composed of 66 books. Siguro sa Biyernes na lang makakapag-recite. Old Testament. So marami raw mga evangelical Christians sabihin nila, I believe that the Bible is inerrant. I believe that the Bible is the Word of God, the Word of God. Ang problema sa ating kapanahunan. Alam natin na Biblia ay inherent, alam natin ang Biblia ay salita ng Panginoon, subalit sa inisip ng iba, it is not sufficient. It is not sufficient dun sa ating pang-araw-araw na buhay. At naghahanap pa tayo ng ibang source. It's inspired, sabi, but it's not sufficient. And yet the fact it is that the Word of God, then it is sufficient. Absolutely sufficient para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Man does not live by bread alone, but
every word that proceed from the mouth of God. At matutunan natin na yung pansalita ng Panginoon, no? Matututunan natin ito sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kagaya ng ginagawa natin. Every Monday, including Wednesday, at yung Sunday, no, we learn it through personal study. Kaya sabi ko kanina, wala na akong sasabihin. Tatapusin mo. No? And we learn and ito sa mga preaching, no? Even sa mga kapatiran natin na nag-minister during church meeting. At ganito yung nangyari sa Church of Antioch. The Lord speaks to us in that way. He gives understanding and He gives inner conviction about issues to the ministry of His Word. Nais niyo bang marinig ang boses ng Panginoon? Amen. Siyempre, di ba? Lahat magsasabi, of course. Alam natin na nais nating marinig yung boses ng Panginoon. No? If you want to hear the voice of God, then you will have to be where the voice of God is. Kailangan nandoon ka kung saan yung boses ng Panginoon. And His voice is in the Scripture. Amen. Hindi yung munta ka doon sa isang sulo o sa kuweba para marinig mo yung salita. The voice of the Lord, the voice of God is in the Scripture. Kung gusto mong marinig yung salita, ay yung voice ng Panginoon. Yung Bible. It's under the ministry of His Word and with His people when they worship. That's where He gives us understanding and inner conviction about issues and direction. So where to be, where His voice is, where we hear His word, and we are to be doing what we should be doing. Kailangan ginagawa natin kung ano yung dapat natin ginagawa. Diba? Sin is not only sin of omission, it's also sin of commission. Yung hindi mo ginagawa at yung dapat mong gawin, yun. At napasal sila. Papasal tayo minsan over the will of God sa ating mga buhay, kung ano yung mangyayari sa atin in the future. Nagwa-wonder tayo, no? What does God want to do, no, sa atin next month or next year? Ano ang nais niya sa atin? Kaya mamaya paglabas natin dito o bukas, and we can agonize over that. At ito mga tao rito sa Church of Antioch ay ginagawa nila yung kanilang ginagawa. At hindi sila nagwo-worry about sa kanilang future. Their concern was for what they should be doing today with the responsibilities that were theirs, and so they were ministers. Hindi sila nagwo-worry doon sa bukas. Nagwo-worry sila today. Sabi nga, huwag mo nang problemahin yung bukas dahil yung sapat na yung problema mo. At hindi mo alam kung darating ka bukas. Diba? Minsan nga, pero problema mo, hindi na pala mangyayari. Na-stress ka lang, kasakit ka pa, tapos di man pala nangyari yung pinaproblema. So they are busy of doing what they are doing doon sa church na Antioch. They knew what God
will, what God's will was for them that day. Ang araw na yun. So what had been to them yung kung previous na ginagawa nila, yung mga na-experience nila sa Panginoon, sa mga nakalipas na mga years, no, sa mga ministry na kanilang ginawa. No, they were serving, no, nandun yung opportunity nila to serve each other, no, or even sa kanilang family or sa family church, sa kanilang mga nakakasama, ay ginagawa ng opportunity, yung mga pagkakataon na gawin nila, yung kailangan nila gawin. And God opens doors and sometimes unexpected for further service. At yun po yung nakita natin sa ating pasahe. Ano yung ginagawa nitong si Barnabas at Saul? They went about their business doing what they had done doon sa araw-araw nilang buhay. Hindi lamang tuwing Sunday. Hindi lamang tuwing may pagtitipon. Every day, they are doing what they are doing. At sila ay dinadirect ng Panginoon at nag-open an opportunity for them na makapag-minister sa bawat isa. At in response, malinaw na makita natin dito, no? The church ay lumago at sinend nila itong si Paul and Barnabas. Sinelect nila, sabi sa pasahe, the Holy Spirit sent, the church sent. Confusing nila. The Holy Spirit sent, the church released. Yun po yung word doon that the church sent. The church released. The Holy Spirit sent. The church released. Nung sila ay tinatungan ng kamay at ipinagdasal, then sila ay nag-agree at nakikisa doon sa mission na kanilang pagkumuhan. They prayed for them and laid their hands on them. Ministering doon, nag-minister po sila dito sa mga kapatid natin doon. At sila ay sang-ayon, nakikisa. Kasama sila doon sa pagmimisyon nitong sila Barnabas and Paul. There were identified doon sa mission nila, no, by laying of their hands, no, identifying yung kanilang support sa kanila. Sabi nga, kung hindi ikaw yung isasend, at hindi naman lahat isasend, kung hindi, wala na akong conference dito. Sinend kayo lahat. Kabahagi tayo in prayer or in financial support doon sa mga sinend ng church. Our prayers are instrumental in the faithfulness and the effectiveness of this ministry. Yung panalangin ng mga saints will keep a ministry such this faithful and strong. At yung church, kailangan nila yung panalangin, yung mga saints, kailangan nila yung panalangin. Kaya nga, si Apostle Paul sabi niya, ipanalangin niyo ako. At ganun yung ginagawa natin. Nagpapanalangin na tayo sa bawat isa. It's the ministry that with this church na meron sila kay Barnabas at Saul, yung kanilang panalangin at yung kanilang support. At pagkatapos ay sinend sila. At matanotice natin dito sa verse 4, they left Antioch being sent out by the Holy Spirit. The church sent them, but the Spirit sent them. Sabi ko nga, hindi siya confusing word. No? Hindi nagko-contradict. Kasi doon sa verse 3, yung ibig sabihin ng send them, yung to release.
Yun yung ginawa ng church. This Barnabas and Paul from the ministry in Antioch to go on their mission abroad. At yung banal na spirito ang bumabay at nag-direct sa kanila. Then makikita natin dito that it is God's initiative. It is God's initiative to preach the gospel to the Gentiles. Kung si Barnabas at itong si Saul ay umalis daw sila doon sa kanilang sariling kagustuhan lang, no? Then hindi magiging effective yung kanilang pagmimisyon. Successful ministry is the Lord's doing. Hindi, we are an instrument, but if God ay wala sa atin, hindi tayo kasama, then hindi magiging successful yung ating pag-ministry. So nakita natin doon sa chapter 12, si Peter ay nakalaya siya doon sa prison at doon sa mga chain na nakakabit sa kanya. No? At nakita natin doon yung kapangyarihan ng Diyos at yung pangako ng Diyos sa mga disipulo that they will receive power when the Holy Spirit ay dumating sa kanila, no? At sila ay magiging witness, yeah, not only in Jerusalem, Judea, and Samaria, but to the remotest part of the earth. That Christian life in the power of the Spirit ay effective kapag kasama natin ang Banal na Spirit. We are sealed with the Spirit, sabi sa salita ng Panginoon. At nandun yung confidence natin that the Holy Spirit will lead us dun sa ating, dun sa work na ipinagkaloob niya sa atin. Siya ang nagde-direct sa kanila, yung Banal na Espiritu na nag-direct dito sa mga unang missionary ay same na Holy Spirit din yung nananahan sa atin. So ano yung kaibahan? Sila ba ay obedient o tayo hindi? Same Holy Spirit na meron sila, meron tayo. So iniwan nitong si Barnabas and Saul yung Antioch at sila ay nag-mission. At sabi sa ating pasay, they went down to the port of Seleucia and they sailed west across the Mediterranean to the island of Cyprus. At ito yung pasimula ng first missionary journey ni Apostle Paul. At marahil ay magwa-wonder tayo, bakit sa Cyprus? Hindi ba na itanong? Ba't sa Cyprus? So, hindi sinabi sa ating text, no, na sila ay dinirect ng Banal na Espiritu doon sa Cyprus. So, marahil, doon sa kanilang prayer meeting, no, dahil hindi lang dinitalye, so maraming mga pasay dito na hindi masyadong detalyado at kailangan pag-aralan sa diyan, Indian to the scholar. Merong mga revealed word na reveal sa atin at yung hindi mga reveal ay huwag na natin masyadong problemahin because later God will reveal it. So nakarating sila ng Cyprus. Bakit yun yung lugar na pinili nila? No, kasi ito daw ay isang logical choice sa kanila. Yung Cyprus ay located siya dun sa west of Antioch. No, wala akong mapa, hindi ko na pakita. No, south coast siya ng Turkey. No, siya yung meeting place ng east at west. At nandun yung mga Greek
and Jew. At yung island daw na yon ay governed by Romans. No? Present si mga Romans doon. At doon ay maraming mga synagogue. At nakita natin sila ay nag-preach sa mga synagogue. At nandun din yung pag-worship doon kay Aphrodite, yung goddess of love. So, kailangan nila yung gospel ibigay sa lugar na ito. Where the gospel is needed, God's direct His people so that they will hear the gospel. Kung kaya yun ang rason, kung kaya sila nagtungo sa Cyprus. At dahil si Barnabas ay galing din sa Cyprus. Familiar siya sa lugar, sa siyang Jew. He was from Cyprus. Yung kanyang pamilya ay nandun. Alam niya yung isla. At kung kaya sila doon nagsimula. Kaya yung mga missionary, bago sila pumunta sa isang lugar, inaaral muna nila yung place, yung mga nananahan doon, kung ano yung mga culture nila. Kasi pag mali yung nagawa mo ron, makabuhay mo ang kapalit doon. Kaya yung mga missionary ay inaaral muna nila kung ano yung mga culture ng tao ron. Meron daw mga lugar, bawal hipuin yung buhok. Kapag inipo mo yung buhok, tugad ang awin mo. Sa ibang lugar, bawal naman yung pinapasan yung bata dito sa shoulder. So, kaya inaaral nila. So, itong si Barnabas ay taga-roon siya sa lugar. Alam niya yung isla. Kilala niya yung mga tao. Doon, it's a good place to start. At sila ay nakarating doon sa Salamis, east side ng island. Pa rin yun, sa Cyprus. So it was one of the chief town of Cyprus, itong Salamis. Commercially prosperous siya. A large Jewish. Meron siyang large Jewish community. And as was Paul's custom, he and Barnabas first went to the synagogue and they proclaimed the Word of God. Yan ang pattern na ginagawa nila. Pumupunta muna sila sa synagogue. At nakita natin dito na nakasama nila itong si John na tinatawag na Mark. Nabanggit din sa chapter 12. At pagdating natin sa Colossian, babasa natin doon na itong si Mark ay pinsan pala ni Barnabas. Pinsan sila. Si Barnabas at itong si Mark. So, nandun sila sa Salamis. No? They travel west across Cyprus, preaching from synagogue to synagogue until na sila ay makarating doon sa campus. 90 miles lang ang layo doon sa island. Grabe lang. 90 miles. So, wala pang isang oras kung may sasakyan. Kasi yung Abu Dhabi, wala sa amin sa Abu Dhabi, more than 90 miles. Isang oras. Kung tatakbo ka ng 140 or 150. Pero ano yung kanilang mga ano yung kanilang mga ginagamit nun na paglalakbay? Cadillac, di ba? Mabilis ang speed ng Cadillac kasi malaki yung makina. So ito yung capital ng Highland, Romans capital. At nagbukas ng pinto sa ministry ang ating Panginoon dito. At makikita natin dito sa lugar na ito, yung isang nanghangalang Sergius Paulus.
No? At doon sa verse 7, tinawag siyang intelligent. Sabi sa verse 7, no? He was with the proconsul Sergius Campius, a man of intelligence. Bakit siya tinawag na a man of intelligence? Because he was a thinker. Nag-iisip siya. Wala namang intelligence na nag-iisip. Nung marinig niya yung preaching, no, itong si Barnabas at ni Saul, ay inimbitahan niya sila, no, na dumating upang marinig niya yung kanilang mga sasabihin patungkol sa salita ng Panginoon. He's intelligent. He's a thinker. He want to hear the word of God na narinig nila. Barnabas o Saul. Marahil ay kwento lang. But because he was intelligent, nais niyang mapatunayan at marinig. How intelligence? O yung lahat ng iba ay wala. At nung sila ay nangusap, doon nagsalita, doon kay Sergius Paulus, ay nangasang kung sila ng oposisyon. Wherever we preach the gospel, wherever we proclaim the gospel, ay mayroong mga oposisyon. Sa pamilya lang. Nung ikaw ay bagong mananampalataya, tapos sumuli ka, at binabahagi mo sila sa kanila yung iyong narinig, yung iyong mga karanasan patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Sila yung unang-unang oposisyon. Hindi ka nga, kung nag-i-stay ka nga sa church lagi, sabihin nila, naman kaya tumira? Lagi ka na nasa church. Di ba? May oposisyon. Dito, mayroon din oposisyon. Hindi lang sa panahon natin. Noong panahon pa nila na sila ay nagbabahagi ng banal na kasulatan, meron na mga oposisyon. At ito yung kauna-unahang na record, no, na meet nila. Itong oposisyon na ito. God opened doors of opportunity to preach the gospel, and He opened hearts to receive it, but not without resistance. May resistance. Wala lang binabahagian mo. May resistance na eh. At makita natin dito yung nangangalang Bar Jesus. Ang ibig sabihin pa naman, Son of Jesus, or Son of Salvation, but hindi niya kilala ang Panginoong Kristo. At hindi niya man alam kung ano yung salvation. And Luke describes him as a Jewish magician and a false prophet. Sabi niya sa ating text, Jewish magician siya at false prophet. Meron siyang nakaibang power siguro, no? Na ginagamit niya sa kanyang pagmamagic. At na-influence niya itong governor, no? Siyang official, o consul, o representative ng Roman Senate. At siya yung namamahala doon sa isla. At itong si Sergius Paulus was a man of considerable influence. Meron siyang kapangyarihan doon sa lugar na yon. At hindi tayo magdadoubt, no, na malaking binabayad niya dito kay
Elimas. But, sabi nga ng ating pasahe, the governor was an intelligent man. Nais niyang matutunan about dun sa gospel na ipinangangaral nitong si Barnabas at Saul, yung kanilang ipinipreach. But, makita rin natin dito na itong si Elimas ay natatakot na mawalan ng influence dito kay proconsul. So kapag nangyari yun, ay wala na siyang kita. Kung kaya sa verse 8, makita natin doon sa verse 8, that he was opposing them, si Barnabas and Saul, to turn the proconsul away from the faith. Ayaw niya na yung proconsul ay magkaroon ng pananampalataya dun sa pinangangarap nitong si Barnabas at ng si Paul. At dito merong struggle between light and darkness. Yung si Elimas ay no-influence niya dun sa proconsul away from the faith. Ito namang si Barnabas at Saul, he is preaching the gospel for him to come into the faith, sa ating Panginoon Kristo. So, merong struggle doon. But, sabi, yun daw, victories are not won without struggle. Victories are not won without struggle. Paano mo masasabi na ikaw ay victorious kung wala kang mga pinagdaanan? That's the nature of Christian ministry, and that's the nature of Christian life. Yun ang nature ng Christian ministry at ng Christian life. Along the way, merong struggle. Along the way, merong bako-bakong daan. But sabi ng Panginoon, I will never leave you. I will be with you to the end of age. It involves struggle. Things do not come easily. Ano na, better process, naging Christian ka. Kaya nga, pag hindi niya nakita yung better process, then, he will aalis na siya kung sa pagka-Christian. Kasi yun yung nasa that kapag naging Christian ka, wala na problema, wala na trial, pati hindi ganun. These things, mga hindi daw dumarating na easy. Kung iniisip natin na yung Christian nature ay parang lumalakad ka sa plain, na kalsada, na walang mga problema o mga trials na pagdadaanan, hindi kaya ito ay madali. Hindi ganoon ang case dito sa mga missionary mga naunang missionary ng ating Panginoon Kristo. At si Martin Luther ay pinoint niya to. Sabi niya, the more matured a Christian becomes, yun yung nais ng Diyos para sa atin to become mature sa ating pag-aaral, the greater his or her struggle becomes habang nagmamature ka. Kasi sabi nga kanina, kapag mas lumalayo yung tinatakbo mo, mas maraming pain yung pagdadanasan. And without pain, no gain. Pag tumakbo ka lang ng 10 meter, walang pain. Dagdagan mo ng 15 meters, medyo konti na. Yan, si Dale, dinagdagan niya. Yan, di nakatayo kanina. Buti na lang nakatayo.
the more mature the Christian becomes, the greater his or her struggle becomes. Yan yung mga athletes, di ba? Practice dito, practice doon. Hindi lang sa patag, pati sa pabumpak. Ano si Pacquiao? No? Yun. Puro, ano ba yung pag-i-ensayo niya ngayon? Buhos ang kanyang pag-i-ensayo. Gaya din sa ating mananampalataya ng ating Diyos. Ano kakambal na yung struggle. Kasi hindi ka magmamacho kapag hindi tayo dumaan sa mga bagyo ng buhay. At ayun, nandun nga itong si Elimas na tinatawag ng Lord Jesus, no, position. So, Barnabas and Saul locked horns with the power of darkness and engagement. That engagement continued for some time until the Holy Spirit filled Saul, who in verse 9 is called Paul. No? Hindi na Saul. Dating sa verse 9, Paul na yung tinawag sa kanya. So, first time throughout the book, yung wala dun sa kanyang conversion. At dun sa rest ng aklat, si Saul ay tinawag na apostle. Siya ay empowered by the Holy Spirit. Nag-involve siya sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. No, at mababasa natin dito sa ating pasahe that he fixed his eyes doon kay Elimas. No? At sinabi niya, you who are full of all deceit and fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, you will not cease. Will you not cease to make crooked the straight way of the Lord? Yung matuwid na daan ng Panginoon ay ginagawa niyang baluktot. Hindi ka ba magtitipid dyan? Then, sabi sa ating pasahe that he was not son of Jesus. He was son of the devil. At nakita natin yung great authority dito ni Paul, no? Nung siya ay sinabihan, no? Siya ay nagmulat. Yun daw yung kapangyarihan na meron kapag nasa iyo. Yung kapangyarihan na yun ay sumasa, nananahan sa atin. That's the kind of power and authority that God gives us. Kung tayo ay magiging obedient na mananampalataya. Obedient. O hindi disobedient. Ay mayroon tayo ng kapangyarihan, no? Na gaya nila Paul. At nakita natin dito, in-expose ni Paul itong si Elimas. At sinabi niya, now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and not see the sun for a time. So hindi siya habang buhay na bulag. Nakakita rin siya. Kasi sabi sa ating pasahe, for a time. For a certain time. So hindi dinatali kung kailan siya nakakita. Immediately sabi niya, peace and darkness fall upon him, and he went about seeing those who would lead him by the hand. Later, na-regain din yung kanyang sight. Dahil hindi sinabi, habang buhay siya, walang panginoon. Sabi ron, for a time. But, nandun yung discipline sa kanya. The spiritual blind, no? Itong si Elimas, na spiritual blind, na nililid niya yung mga tao doon sa spiritual darkness,
ay naging physically blind siya. That is spiritual blindness siya. Nililid niya yung mga tao. Spiritual blindness. Physically, naging bulag siya. Kiniklaim niya that he is a man of wisdom, a spiritual guide. He was made to stumble about seeking someone to guide him. Kiniklaim niya he is a man of wisdom, nagka-guide siya, but ngayon siya magka-guide. Yan ang ginagawa ng Panginoon doon sa mga disobedience sa kanyang nais. At napakaganda yung nakita natin dito kay Sergius Paulus, kung ano yung naging effect nitong preaching nila Barnabas and Saul and Barnabas. Kaya nakita nila yung mensahe ng Panginoon doon sa nangyari dito kay Elimas. At doon sa verse 12, makikita natin doon, he believes when he saw what had happened, no? Being amazed at the teaching of the Lord. Hindi siya na-amazed doon sa nangyari kay Elimas, but sabi sa ating pasahe, being amazed at the teaching of the Lord. Luke says, amazed him was the teaching of the Lord. Na-amaze siya doon sa teaching of the Lord, hindi doon sa nangyari kay Elimas. So, yun yung first time na nakarinig siya patungkol sa grace. The first time that he heard about the atonement. He heard about the sacrifice of Christ sa mga makasalanan and redemption and salvation that are in Him and are received through faith alone. Malilisip lamang through faith alone. Yun yung na-amaze siya. Yun yung narinig niya kila Barnabas and Saul. Doon sa 1 Corinthians 1 verses chapter 2 verse 2, sabi doon ni Apostle Paul, I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Now, Sergius Paulus was an intelligent man. He had an inquiring man. Tatanong, nag-isip, nagtatanong. But Paul did not come to him and speak to him about sa mga philosophy or issue man sa mga speculation. He spoke about the love of God in the cross of Christ. Yun yung focus ng Bible na pinipreach nito sila Paul and Barnabas. At yun yung solusyon to sin. They spoke about the love of God in the cross of Jesus Christ. At yun yung solution to sin. And that's what Paul and the Apostle preached. At narinig ito ni Sergius Paulus at siya ay naniwala, siya ay nanampalataya, siya ay nakatipana. And that is the beginning. Yung first missionary journey ni Apostle Paul at dun siya tinawag na Apostle Paul to sa mga Gentiles. Since nung siya ay makonvert doon sa road of Damascus, about 11 to 12 years na yung pagitan. But hindi siya naging idle dun sa mga panahon na yun. He was learn a lot of things sa ating Panginoon. Sa kanya, naging preparation niya 12 years. So, huwag naman natin hintayin, no? 12 years.
bago siya sinend as an apostle to the Gentiles from his conversion to the road of Damascus. Sabi niya, bumalik siya sa Tarsus. Dahil pagbalik niya sa Jerusalem, ay hindi siya pinaniniwalaan na siya ay converted. Then bumalik din sa kanyang hometown. Sa mga panahon, sabi niya, pumunta pa siya sa Arabia. No? Yun yung kanyang mga training sa Panginoon, yung preparation na sa Panginoon. At pagdating dito sa Antioch, so, yung first service, yung kanyang first missionary, no, ay between 11 to 12 years. No? At nagpatuloy na siya hanggang sa pag-aaralan niya yung Acts at sa mga iba pang apostles na kanya mga sinulat. Alam natin na nag-spend siya ng 10 to 12 years since dun sa Damascus experience, no? At hindi siya naging idle. Dun sa 10 to 12 years na panahon na nagdaan na yon, no? Ay naging patient siya. Hindi siya yung pagtanggap niya na yun, mainit na mainit. No? Tapos, pinapasok niya lahat na mga accommodation. Even pumupunta siya sa mga bawal ng lugar. Hindi gano'n. Sometimes we need to be patient. Like Paul. Dati gusto na nung makonvert siya, gusto na niya ipamahalan yung kanyang mga Jews dahil sabi niya meron siyang kakayanan, meron siyang talino, meron siyang lahat, kilala siya. But God prepared him for that long period of time that nung siya ay sinabak ng Panginoon, he is filled with the Holy Spirit. He spoke boldly, no? Salita ng Panginoon. But sa panahon natin ngayon, there is an urgency. There is an urgency. Huwag na natin hintayin yung 12 years ng preparation. God is calling us to preach the gospel sa mga nakakasama natin, sa mga nagtrabaho, sa mga namimit natin, kung saan yun yung time na tinagda ng Panginoon na mamit natin sila. That's the first and the last. Kung hindi tayo nagkaroon ng courage, kaya nang sinasabi natin kanina, no? A matured man na meron siyang courage, then we will miss the opportunity. Growth takes time, but you need to start. Hindi kayo mag-growth kapag hindi mo inimpisahan. Sabi nga, nag-umpisa lang doon sa unang pa. Hindi ka makakakitsagdan pag hindi ka umahamba. Marahil minsan ay mabagal, gradual, sa iba medyo mabilis, but we need patience. We must understand na walang shortcut. Walang shortcut na kailangan natin dumaan doon sa tamang process. Instead, we're to be faithful. Dapat daw tayong maging faithful of what we are doing now. And not despise the days of small things. And know that God will exalt us doon sa kanyang tamang. So nakita natin that Paul, nandun na siya sa kanyang pagsiserve. No? Nakita rin natin dito that there is a salvation when we preach the gospel. Hindi kailangan na ikaw ay masyadong educated o mayaman man o naman yung posisyon mo para ka makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon.
Sabi nga kanina dun sa preaching, nung tinawag ng Panginoon yung mga disipulo, I will make you fishers of men. No? Bakit ba yung mga fisherman daw ay tinatawag na fisherman? Meron silang bangka, may lambat, pero pag di sila ng isda, hindi sila fisherman. Kaya sila sinawag na fisherman dahil sila yung nangingisda. No? Tayo, ginawag tayo na fishers of man. Ano gagawin natin? We need to be mangisda tayo ng mga kaluluwa. No? Kung hindi, Christian, mga fishers of man. Kung hindi natin ginawa yung pag-fishers of man, then we are not fishers of man. And siya yung mag-equip sa akin. God is the one who's responsible in equipping us, enabling us, para magawa natin yung pinagagawa niya sa atin. It was the gospel of free grace that brought him salvation, yung kay Sergius Paulus. And it brought him salvation because it was God who sent Barnabas and Paul sa kanya. At makikita natin dito, we have a Savior who seek and serve, saved us. Kailangan nandun ka sa service. Sabi nga kanina, kailangan nandun ka sa truck. No? Then, nakita natin yung kahalagaan ng salvation. At meron tayong Savior who seek and save the lost. Men don't seek God. God seek them. It was the Holy Spirit who sent out Paul and Barnabas. God always takes the initiative. That's grace. That's grace. At a picture, makita natin yung picture dito ng isang shepherd doon sa wilderness na naghahanap ng nawawalang tuba. It's the picture of God, no? Who not only received those who turn to Him, but it's a picture of God as seeking and taking the initiative with those who have not turned to Him. That He said in one of the new excellencies of the gospel, He is a seeking God. Sabi ng ating Panginoon Kristo, I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also. Isa, si Sergius Paulus, na sa mga sheep na wala sa fold at idinala ng Panginoon sa pamamagitan nila Paul at Barnabas. So are we willing? Are we obedient dun sa call ng Panginoon sa amin? Are we a part, maging kabahagi of a missionary church na yung ating binivision? Yung ating Diyos mula pa sa Genesis hanggang sa Revelation is a missionary God. Laging siya yung naghahanap. Siya yung naghahanap. Sabi nga nung isang na-save, no? Wala akong part nung ako'y na-save. Ang part ko lang, ayaw ko yung laging tumatakbo. At siya yung laging naghahabol sa akin. Are we willing to be a part of a missionary church? Let's stand and pray. We thank you and praise you, God. Sa iyong mensahe para sa amin. Lord, you have given that vision to us to be a missionary church in our community
and beyond. Lord, you have delivered your message to us. Magitan ng mga tinawag mo sa Iglesia ng Antioch. Lord, they are doing what they are doing. Gaya ng mga ginagawa nila, Panginoon. It is easy to move, to turn a ship when it is moving, or a car when it is in motion. Mas madali silang ma-igit o may kasunod. Kagaya ng ginawa mo, Diyos, dito sa mga mananampalataya ng Antioch. Ginagawa nila, Panginoon, yung dapat nilang gawin na yung pinagagawa sa kanila. And you are the one who is calling them. You are the one who is giving them yun sa work, Panginoon, na itinagdaan po sa kanila. Lord, nakita po namin yung kanilang obedience doon sa panawagan. Lord, help us, O God, na maging obedience po kami doon sa kinumando po sa amin na palagahan ng Ebanghelyo at kasama ka po namin in the heavens of earth. Na kami ay maging witness mo, Diyos, in Jerusalem, Judea, in Samaria, at the outers, remotest part of the earth. Lord, we pray, tulong ng Banal Espiritu, Panginoon, na magkapanang po namin yung kumando po sa amin bilang isang tagasunod mo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapaalala, sa iyong mensahe, at sa mga naunang mga tinawag mo ng misyonero upang talaga ang banal na nagulong balita tungkol sa amin. Help us, Lord, and direct us, Panginoon, sa nais mo, sa iyong iglesia, sa iyong mga anak, at sa mga naririto, Panginoon, na wala pang tamang relasyon sa iyo. We pray, O God, na nakita nila, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon, na nandun may maghanap, and calling them, Panginoon, kaya ni Sergius Paulus, Lord, naging intelligent po sila, Panginoon. Kapag narinig nila, O God, yung mensahe, they will come in repentance and faith sa Jesus Christ as their Lord and Savior. At maging kakahagi din sila, Christ, doon sa mission na pinagkatiwala mo sa atin. Lord, maraming salamat po, God, sa mensahe, sa mga po ito. We pray, Lord, na patuloy namin kung pag-librayan sa kami naroon na naman ang ating ginagawa at patuloy, Panginoon, bigyan ng tulong mo ng Holy Spirit upang ganapin patuloy yung kumando para sa amin. Uli, Panginoon, ay buhay ng pupuri at nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, sa iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin at sa mga ililigtas mo. Maraming salamat po, Diyos. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. The only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority before all time, and now and forever. Amen.